sapat, abot kaya, at ligtas na pagkain para sa bawat Pilipino. This is the ATI Network's vision for the whole country. And we have been working to turn these into reality by continuously empowering and capacitating our agriculture and fishery stakeholders. We strengthen competency and competitiveness through capacity building. We model technologies and promote the best agriculture and fishery extension practices and innovations. We empower farmers and fishers through advisory services. We enhance extension knowledge products and services. And we help improve enabling environment and governance for agriculture and fishery extension. Kami ang Agricultural Training Institute. Kasama ang 16 na training centers at ang libo-libong learning sites at FEEDS centers sa buong bansa. We promote excellent extension services for a sustainable agriculture and fishery development. Ito ang aming vision for the whole nation. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Isang masaya at mapagpalang araw kay ATI. Kayo po ay nagkikinig dito sa ating programang Ugnayang ATI. Hatid ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, Capacity Builder, Knowledge Bank at Catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong makakasama sa oras na ito. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Batad. Magandang araw po sa lahat ng ating mga masisipag na magsasaka, extension workers, kababaihan sa agrikultura at sa lahat ng ating mga tagapakinig at manonood na patuloy na sumusuporta sa sektor ng agrikultura. Naway mapuno po ng saya, pag-asa at masaganang ani ang inyong taong 2026. At syempre, binabati na rin po natin ang ating mga partners na talaga namang palaging sumusuporta sa mga programa ng Department of Agriculture. Binabati po natin ang Department of Agriculture Regional Field Office number 2 with our Regional Executive Director, Director Rosemary G. Aquino. At syempre, isang masiglang pagbati rin sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng DZDA Radyo Pangkaunlaran. Sa loob ng 10 taon, patuloy po ninyong naihatid ang makabuluhang impormasyon, kaalaman at inspirasyon sa ating mga
sa ating mga komunidad, lalo na nga po sa ating mga magsasaka, mga mangingisda at pamilyang Pilipino. Maraming salamat din po sa inyong dedikasyon sa pagbibigay ng serbisyong pangkaunlaran sa pamamagitan ng radyo. Naway magpatuloy pa kayong maging tinig ng pag-asa, kaagapay sa pagunlad at tulay ng tamang impormasyon para sa mas maunlad na bukas. Mula sa amin, maligayang ika-10 anibersaryo. Mabuhay ang DCDA Radyo Pangkaunlaran at mabuhay ang sambayanang Pilipino. At syempre, binabati na rin po natin ang ating po mga partners from state universities and colleges. Ang ating mga partners dyan po sa Provincial Agriculture Office from the province of Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Batanes. Sa ating pong mga municipal and city agriculture offices, non-governmental organization, national government agencies, at syempre sa ating mga kasamahan dito po sa ATI Region 2 na pinangungunahan po ng ating full-fledged Center Director, Dr. Clarice Maria Galasca. Saludo rin po kami sa lahat ng mga magsasaka at mangingisda, mga kagaapay natin na learning site cooperators, magsasaka siyentista, local farmer technicians sa buong Pilipinas. Hindi rin po natin nakakalimutan ang ating mga partner radio stations sa iba't ibang bahagi ng bansa na tumutulong upang maihatid ang ating mga programa sa mga mas malalayong komunidad. Tayo ay live na napapanood sa ATR Region 2 Facebook page at kasabay rin po tayong napapakinggan sa ating mga partner radio stations, DZDA Radyo Pangkaunlaran, DWQP Love Quirino Radio, DZTS Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana at DWRL Lalo 95.1 FM. Sa mga nagre-nais naman pong maging updated sa ating mga activities o programa ng ATI Region 2, maaari nyo pong i-follow at i-like ang aming mga social media pages para sa mga huling kaganapan at impormasyon sa aming mga programa. Maaari nyo kaming i-follow sa Facebook, hanapin lamang po ang ATI Region 2 o ATI Region Cagayan Valley. Sa Instagram po at X ay ATI RTC2 at sa aming TikTok account sa ATI RTC2. Mayroon din po kaming website, bisitahin lamang po kami sa www.da.gov.ph/ATI-2. Yes! At syempre, sa mga nag-aabang po sa mga programang hatid po ng Agricultural Training Institute this week, sa araw na to, isa na namang pagkakataon nito para malaman po ninyo ang isa na namang programang hatid po ng aming ahensya, particular na nga po sa Organic Agriculture Program. Makasama po natin mamaya lamang sa ating studio si Miss Jeneline F. Pablo, Project Evaluation Officer 1 at focal person po ng Organic Agriculture Program dito sa ATI Region 2. Yes, at pag-uusapan nga po natin ang patungkol naman po sa mga trainees and extension programs under Organic Agriculture Program dito po sa ATI Region 2. Marami tayong pag-uusapan, kaya sa mga nakatutok sa atin, manatili po kayong umantabay. Kami po ay magbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Recess time! Tingnan nyo ang baon ko. Wow, hotdog! Ito sa akin, imported na tosino. Chips at soft drinks ang hinanda ng mami ko. Anong sayo? Ito oh! Kamote! Hindi lang ito, basta kamote. Organic daw ito, sabi ng nanay ko. Ano yun? Organic! Pinatubo at pinalaki raw ito nang hindi nilalagyan ng chemical na abono at iniisprayan ng pestisidyo. Parang natural lang, ganon. Oo, sabi ni nanay, masustansya ito at kasing sarap din ng mga baon nyo. Ito, tikman nyo. Wow! Oo nga! Masarap at siguradong masustansya pa! Sasabihin ko sa nanay ko, gusto ko ring ng organic. Organic! Yun nga! Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa organic agriculture, tumawag sa 1-800-10-982-2474 o mag-text sa 39132 para sa smart at token text
at 0920-946-2474 sa ibang network. Isang paalaala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Kami pa rin po ang inyong nakasama ko po si JR Batad. At ako naman po si Jolina Sanchez. At katulad nga po ng nasabi natin kanina ay makakasama nga po natin dito sa ating studio si Ms. Janeline F. Pablo, ang ating pong Project Evaluation Officer 1 at focal person ng Organic Agriculture Program dito po sa ATI Region 2. Ayan, so isang magandang araw sa iyo, Ma'am Jen Pablo. Yeah, kumusta po kayo? At It's good to be back. Yes, dahil 2026 na, Ma'am Jen, ay kumusta naman po kayo? Ayan, so magandang araw po sa ating lahat at happy buwan ng mga puso. So magandang araw po sa mga tagapakinig po ng Ugnayang ATI at sa lahat po ng viewers sa ating Facebook page. Okay. So, tawag dito, last time na nakasama ka namin, Miss Jen, ay ang ating pong pagdiriwang ng Organic Agriculture Month last November. Okay, so ngayon ay araw na ng mga puso. 2 buwan bago ka namin makausap muli dito sa ating programa. So, Ma'am Jen, dahil syempre katatapos nga po ng taong 2025, at alam po namin napakadaming mga accomplishments na ang ATI RTC2. At ngayon naman, ano naman po yung mga maibabahagi po ninyong highlights or accomplishments ng Organic Agriculture Program noong 2025? Ayan, so ikinagagalak ko pong maibahagi ang mga tagumpay ang Organic Agriculture Program noong 2025 at patuloy po nating suporta sa ating mga magsasaka at kabataan. So maraming salamat po kasi noong 2025 naging matagumpay po yung pagpatupad ng ating Organic Agriculture Program sa pamamagitan po ng pagpapaigting po ng ating mga capability building activities para sa mga magsasaka, kababaihan at kabataan po natin, and especially yung ating mga local government units with ATI-RTC2. So kabilang po sa mga naging pangunahing accomplishment ang pagsasagawa ng 2 batch po ng OE Level Up na kung saan doon po na-introduce po yung tinatawag po na 5K program. Na kung saan ang pinaka-main artist dito sa programang ito ay yung ating mga kabataan at mga kababaihan. Ayan, so nagsagawa din po tayo ng mga specialized training tulad po ng training on organic agriculture technologies na kung saan ang mga naging participants po natin dito ay mga recipient po ng composting facilities na binigay po ng BSWM. And nakapag-conduct din po tayo ng training for certified PGS para po matulungan po natin yung grupo para po mapa-certify natin sila and of course mapa-accredit as organic certifying body. And isang highlights din po last year yung pagkakaroon po ng training on post-harvest technologies na kung saan may nangyari pong processing and labeling for organic products. Para naman po hindi lang puro production po yung
tinuturo po natin sa ating mga PGS group, kundi tutulungan din po natin sila kung ano yung pwede nilang gawin doon sa mga na-harvest po nila na mga produkto na certified na din po. And of course, syempre hindi po mawawala din yung tulong po natin sa ating mga youth intern at mga farm partner. Kasi last year din po is nag-conduct tayo ng training on writing business proposal para po maiayos natin yung proposal po ng mga bata. And syempre patuloy din po yung ating mentoring and coaching session ng PGS para po matulungan natin po yung grupo, no, yung quality assurance nga higit pang mapalakas po dito sa PGS group dito sa Rehiyon 2. And syempre nagsagawa din po tayo ng information caravan para po mas mapalawak pa yung kamalayan at partisipasyon po ng mga tagapakinig about sa youth internship program po ng organic. And syempre hindi mawawala yung sineselebrate din po natin, no, every November. So nagkaroon po tayo ng Organic Agriculture Month celebration na kung saan madami tayong mga naging activities. Ayan. So isang highlight yung ginanap po natin sa Tuguegarao nung magkakasama tayo. Yes. Yung meron tayong pa regional quiz bee na kung saan yun din yung inilaban po natin sa central office, sa national. And last year din kasi na-i-launch, no, yung dance challenge, yung official jingle po ng organic, kaya nagkaroon po tayo ng pa-contest na OA dance challenge na kung saan may mga nakisali din. And yung votation nga yung pinost natin sa Facebook page, no. So padamihan ng likes and viewers at meron tayong mga nanalo naman. And isa pa na highlights sa OA Month celebration yung ceremonial awarding ng UPOA Startup Capital amounting to 150,000. So, diyan po, no, yung mga activities ng OA program at yun nga po, proud po akong sabihin na yun nga po, nagawaran po tayo, no, yung Organic Agriculture Program po as top 1 po in physical and financial performance for year 2025 dito sa ATI Region 2. So sa pagkilalang ito po ay patunay na maayos yung implementasyon at mahusay yung paggamit po ng pondo. And of course sa pagtutulungan din po ng iba't ibang banner program po dito sa center po natin. So lubos po ako nagpapasalamat, no. Ito po ay tagumpay na ito ay bunga po ng sama-samang pagsisikap ng lahat ng programa ng ating partners, LGUs, mga farmer cooperators, mga interns at buong ATI RTC2 team. So ito po ito lamang po hindi lang para sa Organic Agriculture Program kundi para na din po sa buong organization sa patuloy na pagsulong po ng dekalidad at serbisyo para sa ating mga kliyente. Okay. Very So, well said. So, ang dami, congratulations sa Organic Agriculture Program. Yes, so sa celebration natin ng 39th anniversary ng ATI ay top 1 ang Organic Agriculture Program. So, congratulations, ma'am. Syempre, collaborative efforts ng bawat ATI staff to, dahil tulong-tulong tayo sa bawat programa ng ATI na kahit meron tayong, per section tayo, pero kapag merong mga activities ay nagtulong-tulong tayo. Yes. Okay, ma'am, so yun po yung 2025. Ano naman po yung kaabang-abang or aabangan po ng ating mga farmers and of course mga clients, stakeholders po natin sa taong 2026 when it comes po sa organic agriculture. Ayan. So, for this 2026, meron po tayong mga hands-on activities. Meron tayong pa-enterprise-based approach sa pagpapatupad ng OA program for this year. So, isa na dito po yung activity natin, yung training ulit ng Organic Agriculture Technologies para po sa practical na kaalaman about organic production system. So actually, ito ay gaganapin na this next week, February 23 to 27. At ang mga magiging participants natin dito ay mga EEWs from LGUs na kung saan sila po yung mga recipient po ng composting facility ng biodegradable waste from BSWM. And isang batch din yung gagawin po natin, yung OA Level Up, yung about sa 5K program. And syempre hindi mawawala din yung PGS coaching and mentoring natin na magpo-focus tayo sa pag-ayos ng manual operation at internal standards ng grupo.
And meron din tayong 2 batches na kakandak ng training on PGS towards accreditation kasi meron ng 2 grupo na dumaan sa certification from BAPS for this last year. Isa last year at isa nung last February. And isang toward certification naman para po maihanda yung grupo. So sa ilalim po sila ng proseso at pagkakilala. And ang isa pa na highlights for this year din ay yung bagong programa, bagong training. Ito yung Biodiversity Friendly Agriculture Practices or BDPAF. Ito ay in collaboration with Department of Environment and Natural Resources or DNR at BSWM at iba pang mga technical working group. So naglalayo ito na isulong yung mas makakalikasang pamamaraan ng magsasaka. At hindi din mawawala yung training din ng pag-ayos ng business proposal po na magiging youth intern po natin na batch 4 for this year. And syempre yung OA month celebration na hindi mawawala every year na sineselebrate natin. So may mga pasabog tayo, mga activities na gagawin ulit for this OA month, month-long celebration. And isa pa is syempre hindi mawawala yung prioridad din ng production ng ating mga IEC materials. And lastly yung pagkakaroon din po ng ating documented success stories na kung saan ang magiging artist dito or magiging artista natin is yung mga youth intern and farm partners natin para ma-showcase naman yung kanilang mga success stories. So, yun po yung mga activities for natin for this year. Okay. Okay, so siksik Siksik, liglig. Liglig yung ating mga aabangan sa ating organic agriculture program. At ma'am, ano naman yung na-expect mo na mangyayari ngayon taon sa OA since naging top 1 siya sa 2025. Oo. Although tawag dito, meron yung part na syempre, mape-pressure. Kasi kailangan natin i-maintain. Yun nga. Yung pagiging number 1. Yun din yung minsan na bad side. Pero syempre, nandun yung part na kailangan mo pa rin galingan. Oo. Nandun pa rin yung momentum dapat natin sa paglilingkod at syempre sa pagtatrabaho, sa mga ginagawa po natin. Tulong-tulong naman pa rin ang mga ETI staff. Tama po yan. Para magawa natin yung mga dapat natin gawin. So mama, dahil ang dami nga nung ating mga gagawin this year 2026, may mga bago po bang paksa or approach sa organic farming na ituturo ngayong taon, Ma'am Jen? Ayan, yun ma'am, yung nasabi ko kanina, yung BDPAF or yung the Biodiversity Friendly Agriculture Practices. So ito ay isinasagawa katuwang po ngayong BDPAF Technical Working Group. So, yung mga nabanggit ko kanina ng agency. So, ito po ay training. Actually, ang unang iti-training natin is yung ating mga agriculture extension worker kasi sila naman yung magre-eco sa kanilang mga respective municipality. So, ituturo natin yung mga eco-friendly farming sa mga protected areas at agriculture landscape. So, ito ang BDPAF compliance standards, pangangalaga ng crops, livestock, at fisheries. So, yun po yung mga ituturo po natin dito para mapalawak pa yung adoption ng sustainable farming practices. At isa pa, yung nabanggit ko kanina, yung 5K program, yung kababaihan, kabataan para sa kalusugan, kalikasan, at kabuhayan. No? So, yun din, ang kagandahan kasi sa 5K program is talagang mas mapapalawak pa natin, no. Madami tayong may encourage talaga na mag-organic farming talaga. So, yun naman yung purpose ng 5K program. Okay. So, ma'am, sa lahat po ng mga aabangan ng ating mga listeners, ang ating mga farmer, ay syempre, interesado na sila. So, paano po makasali? Sino po yung target po natin na beneficiary po sa mga trainings na ito? Ano po yung plano po natin para mas mapalawak po natin yung target na makasali po sa mga training po na ito? Ayan. So, yung magiging participants po natin dito ay mga agriculture extension worker. So, kasi po pagkatapos ng kanilang training, sila po yung magre-re-eco, no? Yung magpapalaganap ng kanilang kaalaman sa kanilang mga respective municipality. So, syempre para mas upang madami pa yung maabot na mas maraming magsasaka,
kababaihan at kabataan. Ayan. So, para po makasali sila, pwede po silang makipag-ugnayan sa kanilang municipal or provincial agriculture office or city agriculture office o bisitahin po ang official Facebook page po ng ATI. At para po sa mga schedule. At kung may mga katanungan sila, pwede naman po silang may mag-direct na magmensahe. Para sagutin po natin yung kanilang mga katanungan. Okay. Kasi talagang maraming mga nag-chat at nagme-message sa atin, Ma'am Jen, ano? May mga kliyente din tayo mismo pumupunta dito sa office para tanungin kung ano yung mga programs na pwede nilang salihan, lalo-lalo na. Tawag dito, marami na rin mga nag-iinteresado talaga na into farming. Alam mo yung mga professionals, yung mga retirees talaga po natin. Gusto nilang matuto ng mga bagong technology sa farming. At saka partner, marami na din tayong ine-entertain na mga men in uniforms na pumupunta sa office, humingi ng mga training na ganito, ganyan. So, nakakatuwa, no, partner, na marami na yung mga taong talagang nahihilig sa agrikultura. Tama yan. At syempre, mas gusto nila yung organic. Kasi safe. Tama safe yan. Kasi para yung mga health conscious natin, mga kababayan dito, mga retirees. Kailangan yung healthy yung ating kinakain mismo, ano. So, Ma'am Jen, ano naman po yung mga support ang maaaring asahan po ng ating mga beneficiaryo ng organic agriculture programs? Ayan. So, maaaring asahan po ng mga benefits dito sa Organic Agriculture Program ay, syempre magkakaroon po tayo ng mga hands-on training, mga learning materials, syempre mayroon tayong mentoring at coaching. So, tuloy-tuloy din yung ating technical assistance, especially sa ating mga PGS group. So, sa ilalim naman ng BDPAF or yun nga, matututo po yung ating mga agriculture extension worker para yun na din po yung ituturo din po nila sa kanilang mga respective municipality, especially yung mga farmer, no. Sa 5K program, syempre, tuturuan din po natin sila karagdagang kaalaman at kasanayan po para sa mga kabataan at kababaihan sa larangan ng kalusugan, kalikasan at kabuhayan. So magiging talagang sila dito, business-minded, no? And syempre patuloy din yung ating suporta sa ating mga PGS group. Hindi yan mawawala. Tama. Hanggang sa pagbuo ng organization, hanggang capacity building, hanggang sa proseso ng certification at accreditation. Actually, yun nga po yung nagpapasalamat tayo kasi talagang katuwang po natin dyan, nagtutulungan ang ATI RTC2 with DA Regional Field Office 2. Kasi every pre-assessment magkasama yan kasi talagang sisiguraduhin natin na maihahanda po natin yung PGS group before po yung kanilang magiging final inspection. And of course, hindi mawawala din yung suporta po natin sa mga kabataan. So yun yung tinatawag nga na youth internship program na yun nga, naka-batch 4 na tayo for this year. Magkakaroon na tayo ng batch 4. So yun, hindi mawawala syempre yung mentoring po natin and monitoring na din sa mga ongoing na yung implementation ng kanilang mga project. So sa kabuuan, talagang hindi lamang kaalaman ang ibibigay natin kundi patuloy po yung gabay at suporta natin para maging matagumpay ang kanilang mga business at organic agriculture ventures. Okay. Ma'am, kwad lang ako, curious lang ako. Since batch 4 na, okay. So may mga nakuha na din na tayo na mga success stories ng ating mga youth interns. Ma'am, kumusta po yung susunod nating batch? Dadami po ba yung ating mga magiging intern or same pa rin po sa number kagaya po ng mga naunang 3 batches? Ayan, so actually sir, yun yung good news for this year kasi yung previous batch natin from batch 1 to 3, ang target lang nationwide ay 150 na yun. So for this batch 4 ay doble pa, mas doble, no? So dati 150, ngayon ay we have 320 na targets. At ang kagandahan, nakapag-endorse tayo ng more than 20 na sinend na natin sa central office na ongoing na din yung kanilang deliberation. And so we are hoping and praying na lahat ng in-endorse natin na interns and farm partners ay makuha lahat. So maganda partner sa region to pag 20 mga kabataan 20 plus na magiging
kasama po natin sa pagtataguyod ng organic agriculture dito sa Cagayan At Valley. nakakatuwa na talaga yung mga kabataan natin nakikipag-participate na sila into farming. Kasi yung mga kabataan po talaga natin minsan ayaw talagang madumihan ang kanilang kamay. Kaya syempre sila yung susunod na mga magsasaka, future agriculturists natin sa mga susunod na taon. Kaya dapat lamang na ma-engage sila into agriculture. So, Ma'am Jen, marami pa po tayong pag-uusapan patungkol nga po sa mga programa at mga serbisyo ng Organic Agriculture Program ngayong taong 2026. Kaya sa mga nakikinig po sa atin ngayon na nakatutok sa ating Facebook Live, magandang araw po sa mga nanonood sa atin. At syempre sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo, maraming salamat po sa inyong pagantabay. Makakasama pa rin po natin si Miss Jen Pablo para malaman pa po natin ang mga iba't ibang programa na hatid nga po ng Organic Agriculture Program dito po sa ATI Region 2. Kaya manatiling tumutok dito lamang sa Ugnayang ATI. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Sa mga nais pong matuto ng libre sa iba't ibang teknolohiya sa agrikultura, maaari kayong mag-log on at mag-enroll sa aming e-learning portal www.elearn.extension.gov.ph. Marami po tayong online courses na pwedeng pagpilian. Muli, libre po ito. Wala itong bayad. At hindi lang yan. Kapag natapos mo ang bawat kurso, ay magkakaroon ka ng e-certificate. Kailangan lamang tapusin ang buong kurso upang makakuha nito. Dito sa e-learning portal ay maaari kayong mag-aral in any place at your own pace. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa ATI Region 2 Facebook page o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. Bilang magsasaka, marami tayong magagawa para lalong mapalago ang ating mga tanim, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. Tama ka dyan, Maring Sonia. Isa na rito ang pagsangguni sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Malalaman natin kung ano ang mga dapat nating gawin, gaya ng wastong pag-aalaga sa ating mga gulayan, mga dagdag na pagkakakitaan sa bukid, tamang pagpapalaki at pagpaparami ng mga hayop, at iba pang teknolohiya para makatipid sa farm inputs. Kaya, text na! Para magkaroon ng kaagapay sa agrikultura, mag-text o tumawag sa 0920-946-2474 o bumisita sa www.e-extension.gov.ph/e-learning. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFI-DP, kayang-kaya! Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo
Mangulang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog, maging masagana, matatag at progresibo kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At syempre, nakakasama pa rin po natin si Ma'am Jeneline Pablo, ang ating focal person ng Organic Agriculture dito sa ATI RTC2. At ngayon nga partner, ipagpatuloy natin yung ating naudlot na usapan. Kwentuhan. Yes. Yan. Ma'am, ano po yung Participatory Guarantee System of PGS? Yes, kasi nababanggit na kanina ni Ma'am Jen, itong PGS. Baka itong PGS na sinasabi ni Ma'am, Sige, ano po yung PGS, Ma'am Jen? Ayan, so ang PGS po ay stands for Participatory Guarantee System. Ito ay isang locally focused quality assurance system kung saan ang magsasaka mismo kasamang mga stakeholders ang nagtitiyak na sinusunod ng ang organic standards. So ito yung ating Philippine National Standard. So ito po ay mas abot kaya ito kumpara sa third party certification at nakakatulong po sa pagpapalakas ng samahan ng mga organic farmers. Okay. So ano po yung kaimportansyahan ng pagkaroon po ng PGS, Ma'am? Or tawag dito, masali sila as PGS group? Ayan. Kasi kapag nag-member sila sa PGS group, syempre yung grupo na din kasi magsucertify. Yes. Yung magiging inspector na din kasi nila is from the group. So sila po yung nagpapatunay nga na organic yung magiging produkto ng kanyang farm. So, example, yung mga alaga niyang hayop, kung ito ay kanyang ipapa-certify. So, syempre kailangan una is mag-member muna siya sa PGS group para pwede na siyang magpa-certify ng kanyang farm or yung kanyang mga alaga. Okay. Okay, ma'am. Kumusta naman po ang PGS groups dito sa Region 2? Ayan. So, sa atin po sa Region 2, patuloy po yung pagdami nga ng PGS group po natin dito, no? So, sa kasalukuyan, may mga established na din po tayo mga PGS group. At meron na din pong sumailalim sa certification process. So, yun yung nabanggit ko kanina, meron yung 2. At as of the moment, meron tayong 3 accredited na organic certifying body. Ito yung PGS Cayapa, Nueva Vizcaya PGS, Santa Maria Isabela PGS, at yung 2 na dumaan na sa certification audit ng DAPAPS last November 2025 at last February 2026. This year ay yung PGS DAX ng Quirino Province at Soil Rock PGS ng Lalo Cagayan na province-wide yung kanilang sakop. And ang good news po ay lumabas na din yung DOLE accreditation po ng PGS Batanes. So, susunod na din po ang probinsya ng Batanes na magkakaroon. So, ongoing na po yung pagsasaayos din po ng ibang mga PGS group natin para makapag-apply na din po sila sa certification sa BAPS. So, sila po yung na-mentor po natin last year. Okay, good to know. At least, kasi syempre ang Batanes ay napakalayo. Tawag dito, ma'am, ano naman po yung mga organic na produkto po natin? Kasi syempre, yung ating pong mga listeners po ngayon ay organic. Meron pa bang organic ngayon dahil madaming mga ginagamit ng mga synthetic, di ba? O ano po yung mga organic na produkto ng ating pong mga PGS groups at bakit napakahalaga po na piliin ang mga ito, lalong-lalo na yung mga benepisyo nito sa kalusugan, sa ating pong kalikasan at kabuhayan ng ating pong mga magsasaka? Ayan, actually, madami kasi especially sa iba't ibang gulay, no, yung napa-certify po ng PGS group natin. So, may mga prutas, sa parte naman po ng mga alagang hayop. Siyempre, may kambing, baka, manok, baboy. At masasabi natin na certified kung ito po ay nag-appear doon sa kanilang participatory organic certificates. Hindi lang kasi pwede na, example, nagpa-certify ka ng inyong farm. Kung hindi naman dumaan sa certification yung, sa example, dati, highland vegetable yung iyong tanim, yun yung napa-certify. And then, bigla kang nagbenta ng lowland, yun, hindi mo siya napa-certify, hindi po pwede yun. So, mag-a-appear naman sa POC yung mga napa-certify na mga
mga products like gulay, prutas, or yung mga alagang hayop. So dito, mahalaga po yung pagpili ng mga organic products dahil syempre mas ligtas ito sa kalusugan. Syempre makakatulong tayo sa pangangalaga po ng kalikasan. Tama. At nagbibigay din po tayo ng magandang kita sa ating mga magsasaka. Yes. So kung curious yung mamimili, makikita niyo naman doon sa label. Kasi dito meron tayong marka na ginagamit kapag certified organic talaga under PGS. Ito yung tinatawag na PGS Guaranteed Organic Mark. Ayan. So kapag tayo ay bibili, dapat makita po natin na meron po yun. May sticker siya, ma'am. Yes, pwede pong, meron pong sticker na nakalagay po sa packaging ng kanyang produkto. Okay. Paano po yung itsura nung sticker? Sticker. Ayan. So, yung itsura po ng sticker, meron siyang color red and blue na parang bandila. Oo, kasi it symbolize yung bandila ng Pilipinas. And may nakalagay po na Pilipinas doon sa baba ng organic na logo kasi may nakalagay yung OA na logo, no. So doon, syempre pinapakita natin na gawa dito sa Pilipinas or produkto dito sa Pilipinas. At syempre, hindi po mawawala may nakalagay na accreditation number doon sa pinakababa. Para at least pwede nyong i-search yung accreditation number kung legit. Kasi di ba, madami na. Paano lang, mabilis lang gumawa. Mabilis lang gumawa. Yes. Example, nagpicture lang siya ng produktong ganyan, may nakitang logo, tapos tawag dito, kokopyahin, di ba? Madali na lang mag-edit ngayon. So, nasa search na lahat. Yes. Magaling ang Pilipino. So, paano Ayan. po yun, ma'am, yung kaibahan dun sa iba? Ayan, so yun nga, may nakalagay na accreditation number. Pwede nilang i-search yun kasi mag-a-appear ito sa official website po ng DABAPS, Bureau of Agriculture Fisheries Standards. Okay. Pwede nilang i-search doon. At least alam nila, no, yung pagkakaiba ng original. Oo. Kasi mahirap na kapag tayo ay mga nagbibenta na hindi naman talaga organiko yung binibenta natin, porque meron siyang sticker ay organic na daw. Kaya dapat sa mga mamimili din po natin, maging tayo, mapagmatsyag sa ating po mga binibili. Oo, Ma'am Jen, kung may balita ka na sa ating mga PGS po dito sa Region 2, may nag-export na po ba sa kanilang mga organic products? Oo, from other countries hindi siya nag-export kundi nationwide, no? Nationwide lang siya. Hindi lang siya dito sa Region 2, kundi lumalabas na din. Actually, may mga pa-trade fair na din sa labas Example lang nung nagkaroon tayo ng National Organic Agriculture Congress. So nag-display na din po tayo ng mga produkto. Yes. Kung may mga localized din po regional trade fair, organic trade fair, naka-display na din po doon yung mga produkto ng mga PGS group po natin. Ano yun, mga lang po yung mga products nila, mga fresh, or meron din po yung mga process na po na Actually, karamihan talaga is mga fresh yung mga nilagay nila doon. Pero meron din minsan, nagdi-display din sila ng mga process, pero syempre hindi pa nila pwedeng i-claim yun na talagang organic. Kasi iba naman yun, hindi naman siya dumaan sa BAPS, sa certification, iba naman kasi kapag processed product. Pero at least, yung ginamit nila doon is yung na-certify na produkto, yung gulay na ginamit, sample. Okay, so sana mas dumami pa, partner, yung mga magbebenta talaga ng mga organic na produce po nila. Mas mahal pero mas safe. Oo. Lalong-lalo na at yun nga sa mga madami kasing mga ngayon na mga nabibili talaga at kailangan talaga natin na yung mga binibili po natin hindi lang sabihin lang natin na masustansya kundi safe nating kainin yon. Talaga dapat maging health conscious na tayo ngayon, di ba? Kasi pabata ng pabata. Tama nga. Yung mga nagkakasakit, di ba? So, tag dito sa mga listeners po natin ngayon, sa mga manonood natin sa Facebook Live, ano po yung inyo pong mensahe, no? Sa mga gustong magsimula sa organic agriculture, sa ating pong mga clients,
kliyente at sa ating pong mga partners. Yung mga farmer din natin, yung mga may farm na gusto na nilang mag-start. Magpa-certify. Kung gusto nila, paano po yung ano na yan? Sige po ma'am, go ahead po. Ayan, so salamat po no for this opportunity no, na maibahagi yung about organic agriculture program. So sa lahat po na gusto pong magsimula ng organic agriculture, so wag po tayong mag-atubiling magsimula. Sabi nga po, may kataga po kasi ang organic agriculture, no? Okay sa OA. Ayan, so ibig sabihin po nito, syempre, okay sa organic agriculture, okay sa kalusugan, okay sa kalikasan, at okay sa kabuhayan. Yes. Ang organikong pagsasaka po ay hindi lamang teknolohiya, kundi isang pananaw at responsibilidad po para sa mas ligtas at napapanatiling kinabukasan. So sa ating pong mga kliyente at partners, ayan, especially sa mga nakikinig po ngayon, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong tiwala, suporta at patuloy po na pakikipagtulungan. So ang tagumpay po ng ating programa ay dahil na din po sa sama-samang pagkilos po natin. So maraming salamat po at sama-sama po nating patunayan na tayo ay tunay na okay sa OA. Alright. Okay, so syempre okay na okay sa OA si Ma'am Jen. Baka meron din po kayong gustong batiin sa ating program. Pasalamatan. Of course, yung award niya ni Mama, baka gusto niyang magpasalamat muli. Ayan, syempre salamat po no, sa pangunguna din po ng ating Center Director si Dr. Clarice Marayag Alaska, and of course to all the chiefs na talagang sila po yung masusi, no, na kasi ito syempre hindi naman sinabing talagang award ang isang program kung hindi po dumaan sa masusing tawag natin doon proseso. Evaluation, gano'n. No? So, salamat po sa tiwala at makakaasa po kayong lahat na gagampanan po natin. Patuloy po yung suporta po natin sa Organic Agriculture Program. Okay, baka may gusto kayong shoutout dyan, ma'am. Ayan, so shoutout po no sa aking family na nakikinig ngayon. Yes, at yung mga kasamahan natin sa Department of Agriculture. Sa Department of Agriculture, sa Central Office, sa mga partners po natin, yung mga youth intern po natin. Mga farm partners. Mga highlights. Yes, mga farm partner po natin na as learning site cooperator na din. So, shout out po sa inyo. And yun nga, okay sa OA. Alright, okay sa OA. Maraming salamat po muli si Ma'am Jeneline Pablo, ang ating Organic Agriculture Focal Person dito po sa ATI Region 2. Alam mo ba? Extension Services sa Agrikultura at Pangisdahan ang pangunahing daluyan ng kaalaman at teknolohiya para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Dito nagmumula ang lakas para sa mas mataas na ani, matatag na kabuhayan at masaganang kinabukasan. Ngayong Oktubre, ipagdiwang natin ang National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sama-sama tayong kumilos para sa mas produktibo, sustainable at matibay na sektor ng agrikultura at pangisdaan. One Goal, One Extension. Ang NAFAS Month ay pinangunahan ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Palagi na lang mababang ani at kita ko. Sa tinagal-tagal ko na sa pagsasaka, hindi pa rin tumataas ang ani ko. Mabuti ba itong si Berto? Panalong-panalo. Ano bang sekreto mo? Nako ka, Efren. Matagal ko na kasing sinasabi sa'yo na mag-attend ka ng mga trainings. Aba hindi ko kasi maiwan ang aking bukirin. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Ka Efren. Ano lang ba naman yung ilang araw na ilalaan mo para matuto? Saan ba yung training na yan? Sa ATI, Ka Efren. Sa ATI? Oo, Ka Efren. Sa Agricultural Training Institute, isang ahensya ng TA o Department of Agriculture upang maipaabot ang tulong para sa ating mga magsasaka. Maaari kang mag-training sa kanilang mga learning sites na naging farm schools ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund. Masaganang ani, mataas na kita, yan ang aking napatunayan sa aking pagpapalay.
Sa tulong ng Rice Extension Services Program ng RCEF, mas lalong nadagdagan ang aking kaalaman sa pagsasaka. Dahil rehistrado ako sa Registry System ng Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, ay mas napadali ang pag-avail ko ng mga trainings. Malaking tulong pala talaga ang training sa tamang pamamaraan ng pagsasaka. Saan nga ba sila pwedeng kontakin? Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, makipag-ugnayan sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2, Malasin, San Mateo, Isabela o mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-9462-474. Pare, may 2 linggo ko nang hindi nakikita si Katotoy ah. Nagbakasyon ba yun? Hindi pare, ang totoo niyan nagkasakit daw. Nagkasakit? Isa yun sa sinlakas ng kalabaw dito sa lugar natin. Ano raw ang dahilan? Ang sabi raw ng doktor, sakit sa baga dahil sa madalas na pagkakalanghap niya ng kemikal na ini-spray natin sa ating pananim. Totoo ba yan? Ibig sabihin, pwede ring manganib ang kalusugan natin katulad ni Katotoy? Yan din ang iniisip ko pare. Kung may magagawa lang sana tayo. Sa totoo lang, malaki ang magagawa mo kaibigan dahil isinusulong na ngayon ng Department of Agriculture ang organikong pagsasaka. Organikong pagsasaka? Tama! Ito ang paggamit ng mga natural o walang kemikal na mga pamamaraan sa pagsasaka, paghahayupan at maging sa mga palaisdaan. Kaya hindi ka lang sigurado na masustansya ang iyong kinakain. Baka kaiwas ka pa sa pagkakasakit at mabait pa ito sa kalikasan. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Di tayo na. Simulan na natin ang organikong pagsasaka. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa organic agriculture, tumawag sa 1-800-10982-2474 o mag-text sa 39132 para sa smart at token text at 0920-946-2474 sa ibang network. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At atin pong nalaman sa pamamagitan ni Ms. Janeline Franeda Pablo, Project Evaluation Officer 1 at focal person po ng Organic Agriculture Program dito po sa ATI Region 2, ang mga trainings and extension programs under Organic Agriculture Program dito sa ating ahensya. Patuloy naming hinikayat partner ang ating mga stakeholders, ating mga partners, mga clients, ang ating mga farmer na makiisa po sa mga programa, pagsasalay at aktibidad ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Yes naman! Marami pa po tayong mga hatid na programa, hindi lamang po ito dahil yung mga nakaraang episode na po ng ating Ugnayang ATI ay natapos na po nating natalakay ang mga extension programs and trainings under RISE, under National Livestock Program at ano pa yung partner? Yung ating HB, High Value Crops at ating mga RCEF hindi pa tayo tapos sa may RCEF sa 39th anniversary celebration po natin. So, sa planning natin, sa plano sa 2026. Oo, at yung mga naging accomplishments ng po ng ATI last year 2025. Kaya sa mga interesado po na sa mga programang inaalok po ng aming ahensya ay maaari lamang po kayo magipag-ugnayan po sa amin sa mga sumusunod na paraan. Mag-text sa aming cellphone number 0949-889-6315. Again, 0949-889-6315. Or kaya naman i-like at i-follow nyo na po ang aming official Facebook page, ang ATI Region 2 o kaya ang Facebook page po ng DA Region dahil marami din po mga programa under the Department of Agriculture. Okay, patuloy po kaming nanghihikayat po sa inyo na hanapin at i-follow kami sa Instagram sa ATI RTC2 o kaya naman po ay mag-email sa aming official email address sa rtc2.dcc@ati.da.gov.ph.
Yes. At syempre, maraming salamat po sa mga nakatuwang po natin dito po sa ETR Region 2. At syempre, live na live din po tayo sa DZDA Radyo Pangkaunlaran na sineselebrate nga po ang kanilang 10th anniversary sa mga technicians po natin dyan, si Sir Rick, si Ma'am Joanna na kanila pong shift dyan sa May Rafis. Maraming salamat po at sa mga anchors po ninyo dyan, thank you so much, and we hope for a long partnership po dito po sa DZDA. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay at pakikisa. Kami po muli ang inyong mga nakasama ngayong araw. Ako po si JR Batad. At ako naman po si Jolina Sanchez. Maraming salamat at mabuhay ang mga magsasakang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute. Mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. Sabay-sabay sa kakakakapihan, sa kakakabukiran, tayo'y magkwentuhan ng bagong kaalaman. Sa kakakakapihan, sa kakakabukiran, kaya't tutok ka lamang at ika'y makinabang dito sa Kapihan sa Kabukiran. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Palagi na lang mababang ani at kita ko. Sa tinagal-tagal ko na sa pagsasaka, hindi pa rin tumataas ang ani ko. Mabuti ba itong si Berto? Panalong-panalo. Ano bang sekreto mo? Nako ka Efren, matagal ko na kasing sinasabi sa iyo na mag-attend ka ng mga trainings. Aba hindi ko kasi maiwan ang aking bukirin. Yan ang sinasabi ko sa iyo ka Efren. Ano lang ba naman yung ilang araw na ilalaan mo para matuto? Saan ba yung training na yan? Sa ATI ka Efren. Sa ATI? Oo ka Efren. Sa Agricultural Training Institute, isang ahensya ng DA o Department of Agriculture upang maipaabot ang tulong para sa ating mga magsasaka. Maaari kang mag-training sa kanilang mga learning sites na naging farm schools ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund. Masaganang ani, mataas na kita, yan ang aking napatunayan sa aking pagpapalay. Sa tulong ng Rice Extension Services Program ng RCEF, mas lalong nadagdagan ang aking kaalaman sa pagsasaka. Dahil rehistrado ako sa Registry System ng Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, ay mas napadali ang pag-avail ko ng mga trainings. Malaking tulong pala talaga ang training sa tamang pamamaraan ng pagsasaka. Saan nga ba sila pwedeng kontakin? Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, makipag-ugnayan sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2, Malasin, San Mateo, Isabela o mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-9462-474. Paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video,
pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2 at ng himpilang ito.